DWIL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lang. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Balita, talakayan, makabuluhang impormasyon. Sa iba't ibang social media platform. The Broadcaster. Magandang gabi bansang Pilipinas. Ito ang The Broadcaster. At ito ang inyong broadcast journalist, Johnny Oro. Tayo po ay napapakinggan sa DWBL Radio, 1242 kHz mula dito sa Metro Manila, at napapakinggan tayo tuwing araw ng Sabado, alas 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi. Bukod sa tayo po ay napapakinggan sa mainstream media, ang programang ito ay napapanood rin sa Facebook page ng The Broadcaster at ng Laguna Patrol at sa iba't iba pang social media. Sa ilalim ng pamumuno ni Kagawad Woody De Jesus Castillo at ni Kapitan Celso Solano, matagumpay isinagawa ngayon June 6, 2026 ang programang Libreng Gupit sa Balik Eskwela sa mga estudyante. Layunin ng programa na itaguyod ang wastong kalinisan sa sarili, mapataas ang moral at mapanatili ang dignidad ng mga estudyante ng Balon Elementary School na sa pamamagitan ng simpleng serbisyong may malasakit. Ipinapakita rin neto ang patuloy na mga pagsuporta ng pamunuan at mga katuwang organasyon sa mga programang Libreng Gupit para sa mga batang San Isidro na naglalayong magbigay ng pag-asa, disiplina at positibong pagbabago sa mga estudyante. So, alam naman natin na ang pagbubukas ng eskwelahan sa pagsisimula ay siya rin ang pagsisimula ng sagulan sa ating bansa. So, nais ko naman paalala sa mga magulang, ganoon rin sa mga estudyante natin ngayon na patuloy na mag-ingat. So, kung alam natin na malakas ang ulan, siguro magandabay tayo sa announcement na galing sa munisipyo kung mga bata bayan. And lalo ngayon kung malakas ang ulan ay madali lang tumaas ang tubig dito sa bayan, lalo kasabay na high tide. So, patuloy po tayo mag-ingat. Ganun na rin ang ating mga anak na maliit. Siguro kahit hindi na hintayin ng announcement, napakalakas ng ulan, huwag na po natin silang papasulit. Na umaga na ulan na yung pamamigay ng school supplies. So, nakapagbigay na 50 sets ng school supplies sa mga bata. Ngayon sa Gupet, ito ay ongoing pa. Ang targets lang natin ay 100. And sa ngayon, mga nakaka-half pa lang kami. So, abutin kami ng hapon para sa paggugupit ng mga estudyante natin. Actually, hindi lang sa mga hindi lang pinuksa na rin sa mga estudyante, pati mga may edad na kaya binigyan na rin natin ng slot na yung Sa pamamagitan ng ganitong inisyatiba, muling napatunayan na ang malasakit at paglilingkod ay mahalagang sandigan sa paghubog ng mas maayos na kinabukasan ng mga estudyante ng mga batang San Isidro at Balon Anito. Kulong 100 yung nabiyaan nung pagsuporta natin dun sa programa natin sa Balon Elementary School, na kung saan taon-taon naman ay may isinasagawang Brigada Eskwela sa Balon Elementary School. Actually, last week namigay na rin kami dyan ng halos 10 balding 6 na balding pintura, iba't ibang klase na
suporta para sa Brigada Eskwela ng Balunan ito. At yan ang balita mula rito sa Bataan. Ito si Ryan George nag-uulat sa The Broadcaster News Current Affair.